Suzai! Tao ka pa ba? Ikatlong beses na ito. Hindi kaya lumabas siya at saktan ako. Magluto ka, bilis, magluto ka. Kapag nagugutom siya, lalo siyang nababaliw. Takbo, bilis, takbo. Nakakabingi ang ingay. 3 araw akong nagbantay para ayusin ang mga reseta ng halamang gamot. Hindi ba pwedeng hayaan ninyo akong matulog man lang? Hindi ba ako bumabawi ng tulog? Paano ako napunta sa ganitong liblib na bangin? Kaninong kamay ito? Nasaan ang maliit kong biwang? Saan galing ang salbabidang ito? Ako ay napadpad dito. Ito ang baon ni Weiyu. Ikaw, hukay na walang kabusugan. Kinukuha mo pa ang baon ng bata, wala ka bang hiya? Maghihiwalay ng pamilya. Kailangang maghiwalay tayo. Mabuti nang magkanya-kanya tayo. Makikipamuhay ako kay Gukingshan ng kaming dalawa lang. Espesyal ko itong inihanda para sa iyo. Maging masunurin ka. Ako ba iyon? 3 araw palang kasal, pinaghiwalay na niya ang biyenan niya sa pamilya. Maghapon kumakain, tamad namang kumilos. Pinalaki sa layaw, walang modo. Nilalason pa ang mga tao. Sinira na ng dating may-ari ang buong reputasyon niya. Sige na nga. Ayos lang kahit napadpad ako sa ibang panahon. Ayos lang kahit tumaba ako. Ayos lang kahit kinamumuhian ng lahat ang dating may-ari. Humanap muna tayo ng makakain. Kapag busog na, saka naisipin ang iba. Napakalawak ng langit at lupa. Pero ang tiyan ang pinakamahalaga. Ako ang sumipa rito. Nasipa ko pati ang pinto. Sobra naman ang lakas niya. Pero mabuti na rin iyon. Sa malaswang lugar na ito, mas mabuti ng malakas kaysa mahina. Pinto. Hamba ng pinto. Kahoy na elm iyon. Hinila niya gamit ang mga kamay niya. Gaano pa kaya ako katagal mabubuhay sa pamilyang ito? Sandali, ganito ba talaga katangkad ang asawa ko? Kahit punit ang damit niya, hindi matatakpan ang mukha niyang ito. Diyos ko, bulag ba ako noon? Luto na ang pagkain. Halika na, kumain ka. Oh, CJ. Ito na lang ang natitira sa bahay. Kumain ka muna ng kung anong meron. Ang dami mong kinakain sa isang upuan. Pinapakain mo ba siya na parang baboy? Sapat na sa akin ang isang ito. Ikaw na ang kumain ng natitira. Siguradong dahil walang karne. Mamaya, baka baliktarin mo na ang mesa. Ikaw. Nakakahiya ka. Diyos ko, pwede mo ba akong ipanganak muli? Taon ng tagutom. Gramo-gramo na yon. Bahala na. Narito na ako, kaya tatanggapin ko na ito. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang magpapayat. Pagkatapos, kikita tayo ng pera. Sobra naman ang bigat ng katawan na ito. 10 talon lang, hinihingal na ako ng ganito. Pagod na ako. Pero mukhang talagang gumagana. Pumayat ako. Talagang pumayat ako. Mas magaan na rin ang pakiramdam ng katawan ko. Sa bilis na ito, wala pang kalahating taon. Kasya na ulit sa dati niyang damit. Umiti siya kanina. Hindi ba dati, sa tuwing pinapagalitan siya, parang napapalaki pa siya sa galit? Bakit ngayon ay nakangiti pa siya? Baka may nangyari sa kanya. Parang pumayat nga siya ng kaunti. Impossible. Hindi siya magbabago. Huwag kang umasa, Gukingshan. Habang lumalaki ang pag-asa, lalo ring lumalaki ang kabiguan. Magluto ka na. Kapag nagutom siya, magwawala na naman siya. Tapos na ang pagkain. Ayusin mo ang mesa. Kakain na tayo. Ikaw, nagluto ka. Kusina. Sana hindi niya pinasabog ang kusina.
Heto. Ikaw muna ang kumain. Kumain ka na. Lugaw lang ang iinumin ko, nagbabawas ako ng timbang. Bakit bigla na lang nagbago ang babaeng iyon? Dati, hindi bababa sa 10 tinapay ang kinakain niya sa isang kainan. Ngayon, ni isa ay hindi niya kinain. Siguradong may malaking pakana siya. Gusto kong pumunta sa bundok at tumingin-tingin. Sapat pa naman ang mga gulay-gubat sa bahay. Hindi mo kailangang magtrabaho. Hindi ako pupunta para maghukay ng gulay-gubat. Titingnan ko kung makakapaghukay ako ng mga halamang gamot at maibibenta ko sa bayan. Ilang dekada na akong nabubuhay pero wala pa akong ginawang trabaho. Makikilala mo ba ang mga halamang gamot? Alam kong hindi mo ako pinaniniwalaan. Alam ko kung anong klaseng tao ako noon. Alam ko ang sarili kong kakayahan. Pero natauhan na ako ngayon. Mula ngayon, mamumuhay na ako ng maayos. Gu Qingshan. Hindi lang ito salita. Ipapakita ko sa iyo sa gawa. Bumalik ka bago dumilim. May mga baboy ramo sa bundok. Esan. Mayroon ding yerba santa at damong ligaw. Karaniwan lang ang mga iyan, walang halaga. Huang Qin. Makapal at malalaki ang mga ugat nito. Hindi bababa sa 3 taon na itong tumutubo. Mayroon ding Chehu at Sanki. Napakarami palang magagandang bagay sa bundok na ito. Ligaw na siling haba. Napakaganda ng kalidad. Sakto ang anghang. Kayamanan talaga ito. Ang mga buto nito ay parang ginto. Sa simula ng susunod na taon, itatanim natin ito. Sa isang munang lupa, makakaani ng ilang daang gin. Maibebenta ang sariwang sili. Mas mahal pa kapag pinatuyo at ginawang pulbos na sili. Hindi ba iyan ang manugang na babae ng pamilya Gu? Parang pumayat siya ng kaunti kumpara noon. Suzai, bakit mo pinipitas ang bagay na iyan? Kapag kinain iyan, sasakit ang bibig mo. Tiaghang, napakaganda nito. Lagyan mo ng kaunti ang ulam, siguradong masarap. Napansin ba ninyo? Parang kakaiba siya ngayon. Noong humiti siya kanina, hindi iyon iyong peking ngiti niya dati. Parang totoong masaya siya. Ngayong sinabi mo, iba rin ang tono ng pagsasalita niya kanina. Hindi na siya kasing sungit ng dati. Sino ang nakakaalam? Madaling magbago ang panahon. Pero mahirap baguhin ang likas na ugali. Talaga bang marunong ka sa mga halamang gamot? Ikaw ang naghukay ng lahat ng ito. Esan, patutuyuin ko muna ng ilang araw. Pagkatapos, dadalhin ko sa bayan para subukang ibenta. Bakit hindi ko alam noon na marunong ka pala sa mga ito? Tinamaran lang akong magsabi noon. Ngayon, naunawaan ko na. Mas mabuting umasa sa sarili kaysa sa iba. Saan ka naman pupunta? Pupunta ako sa tabi ng ilog para manghuli ng ilang isda. Magdadagdag tayo ng ulam mamayang gabi. Maalat at matinik ang mga isda sa ilog. Walang gustong kumain nito. Pero ang bango ng lasa nito. Anong klaseng pagkain ito, ang bango? Kumain ka na, lalamig at aalingasaw yan. Ito, tunay ngang isda ito. Bakit napakasarap nito? Napakasarap, ilang dekada na akong nabubuhay. Pero ngayon lang ako nakakain ng ganito kasarap na ulam. May natitira pang isda sa palayok. Mamaya, bibigyan ko sina Itay at Inay, pati na rin ang sa akin. Magpadala rin tayo ng kaunti kina Itay at Inay. Dalhin mo ang 3 pirasong ito kina Itay at Inay habang mainit pa. Dalhin mo ang 3 ito sa mga magulang ko. Pagbalik mo, huwag kalimutang isama ang mga pinggan. 2 pinggan na lang ang natitira sa bahay. CJ. Bakit siya naparito? Tiyak na naubos na naman ng palamunin na iyon ang aming bigas. Pumunta siya rito para humingi ng pagkain. Kaunti na lang ang natitirang bigas sa bahay. 3 araw nang hindi nakakakain ng busog ang buong pamilya. Hindi ko hahayaang kumuha pa siya kahit 1 butil ng bigas. Gabi na. Bakit naparito ang 3 anak? Nasaan sina Itay at Inay? Wala sina Itay at Inay. Narito na ang 3 anak. Nagluto si Suzai ng isdang nilaga sa sarsa. Napakasarap. Ipinadala niya ako rito para matikman ninyo. Qingshan. Sinasabi mong ito ang luto ng atin. Kumakain ng buong araw tapos natutulog. At kung minsan, binabaligtad pa ang hapag dahil sa katamaran. Si Suzy ang nagluto. Kailan pa siya natutong magluto? Si Suzy talaga ang nagluto.
Napakalambot ng laman ng isda. Nakakain na ako sa bahay. Napakasarap talaga. Akala ko kung anong mamahaling pagkain. Isda lang pala na maalat at matinik. Pagkain kahit aso ay ayaw kainin. Inay, kumuha ka agad ng palanggana. Magdadala pa ako sa pamilya ng asawa ko. Manugang ng panganay. Bilisan mo, kumuha ka ng palanggana. Nagluto si Suzay ng isdang nilaga sa sarsa. Ipinapadala niya para matikman ninyo. Pinabayaan mong umabot sa ganitong hirap ang sarili mong anak na babae. Na pati isda sa ilog ay kinakain na niya. Pinagluluto mo pa siya. Siguradong nagutom at nangayayat na siya. Kawawa naman ang anak kong babae. May masarap na pagkain na siya. Iniisip pa rin niyang mag-uwi para alayan kami. King Shan, wala na ba kayong bigas sa bahay? Pag alis mo mamaya, mag-uwi ka ng isang supot ng bigas. Hindi sa ayaw ko siyang pakainin. Pero siya mismo ang pilit na gustong magbawas ng timbang. Kahit anong payo ko, hindi siya nakikinig. Hindi rin naman kapos sa bigas ang bahay. Mauuna na ako. Nakabalik na ako. Pinaghiwa-hiwalay ko na ang mga halamang gamot. Bukas, dalhin mo ang mga ito sa bayan para ibenta. Parang hindi na talaga siya katulad ng dati. 30 ang balikan papunta sa bayan. Magdala ka ng makakain sa daan. Inaalala niya pala ako. Ikaw, sapat ba ang kinakain mo? Nagbabawas ako ng timbang. Magtanong ka sa ilang tindahan ng gamot. Huwag kang makikipagtalo sa iba. Kahit walang bumili, huwag kang mag-alala. Naintindihan mo ba? Naintindihan ko. Sige na, umalis ka na. Umuwi ka agad. Isa, dalawa, tatlo. Sa pagsapit ng tagsibol sa susunod na taon, itatanim natin ang mga ito. Mapupuno ng sili ang buong bakuran. Gagawa tayo ng mantikang sili, sarsa ng sili at pansit na may sili. Mahal. Suzay, anak, narito ang iyong inay para dalawin ka. Naku, naku. Ang mga magulang ng dating may-ari ng katawan na ito. Paano ko ito gagampanan? Naku, anak ng puso ko. Bakit ang laki ng ipinayat mo? Wala nang laman ang mukha mo. Sinabi ko na noon na masyadong mahirap ang pamilya Gu kaya huwag kang magpakasal doon. Pero hindi ka nakinig. Tingnan mo ang sarili mo. Ilang araw pa lang mula nang mapunta ka roon. Pero naging parang kawayan ka na sa sobrang payat. Noon, ang taba ng mga braso mo. Ngayon, singnipis na ng patpat. Zaire, masama ba ang pakikitungo sa iyo ni Gu Qingshan? Magsabi ka ng totoo sa Itay. Pupuntahan ko siya at pagsasabihan. Itay, hindi iyon ang iniisip ninyo. Mabuti sa akin si Gu Qingshan. Ako mismo ang gustong magpapayat. Hindi mabuti sa katawan ang sobrang katabaan. Isa akong manggagamot. Mas madaling magkasakit kapag mataba. Totoo, ako mismo ang nagpasyang magpapayat. Ikaw mismo ang gustong pumayat. Hindi ka talaga ginugutom ng pamilya Gu. Talaga bang maayos ang buhay mo roon? Ito ang naipon ng pamilya para sa iyo. Kunin mo. Kumain kang mabuti. Huwag ka nang magbawas ng timbang. Narinig mo ba? Kapag may kailangan ka, sumulat ka at umuwi ka rito. Walang gaanong kakayahan ang Itay. Pero hindi ko hahayaang apiin ang aking anak. Itay, inay, huwag kayong mag-alala. Talagang maayos ang buhay ko. Mahal na mahal talaga siya ng mga magulang ng dating may-ari ng katawan. Ganitong kataba na nga siya, reklamo pa rin nila na pumayat. Suzay, kinuha mo ang katawan ng iba. Kaya dapat mong gampanan ang tungkulin niya bilang anak. Bisitahin mo sila ng mas madalas mula ngayon. Halika na, halika na. Anong klaseng tuyong damo ito, ipinagmamalaki ninyong dalhin sa butika? Ang mga sirang bagay na ito, tinatawag ninyong gamot. Bilis, ilabas ninyo ang mga iyan. Huwag ninyong abalahin ang negosyo namin. Ito ay ligaw na huangki. Napakaganda ng kalidad nito. Kalidad, kalidad. Ikaw rin, may karapatan ka bang magsalita tungkol sa kalidad? Umalis ka na, bilis. Huwag mong dalhin dito ang kamalasan mo. Huwag na, huwag na. Umalis na tayo agad. Subukan natin sa isa pang butika. Ito na ang huli. Kung ayaw pa rin, uuwi na tayo. Kung tutuusin, pagsasabihan lang naman tayo ni Suzay. Hindi naman ito ang unang beses na napagalitan tayo. Ito ay ligaw na sangki. Matigas na parang bakal at tanso. Hindi bababa sa 7 taon ang gulang nito. Mataas na uri ito ng halamang gamot. 40 taon na akong nangolekta ng mga halamang gamot. Pero bihira akong makakita ng ganito kagandang kalidad. Makapal at matibay ang huangki. Hindi ito pinausukan ng asupre. Buong-buo ang ugat at mga hibla ng Chaihu. Binata, sino ang nangolekta ng mga halamang gamot na ito?
Ang manugang kong babae ang nangolekta niyan. Ang Huangqi, Shaihu at Sanqi ay tatayahin ko bilang pinakamataas na uri. Kabuang 10 leang at 7 kian. Binata, gawin na nating eksaktong 11 leang. 11 leang. 40 taon na akong nagtatrabaho sa Renhetang. Hindi pa ako kailanman nagkamali sa pagkilala ng kalidad. Bihasa sa halamang gamot ang iyong asawa. Sa susunod, dalhin mo ulit dito ang anumang di kalidad na paninda. Nabenta. Nabenta sa halagang 11 leang. Ang mga halamang gamot ay naibenta sa halagang 11 leang na pila. 11 leang. Napakahusay ng pagkakagawa. Sabi ko sa iyo, mabibenta natin ito. Maganda nga ang presyo ng mga halamang gamot. Pero darating ang araw na maubos din ang mga ito. May hangganan ang likas na yaman sa kabundukan. Hindi pang matagal ang kabuhayan ang basta pangunguha lamang. Kailangan nating makahanap ng matatag na pagkakakitaan. Kaya kong gumawa ng fishball. Ihiwain ang laman ng isda, aalisin ang tinik at hulmahin bilang mga bola. Mabango, malinamnam, malutong sa ngipin at madaling itago. At kakaunti pa ang puhunan. Kung ano ang ipagawa mo, iyon ang gagawin ko. Kung ganoon, bukas ng madaling araw, manghuli ka ng mas maraming isda. CJ, kung magpapatuloy tayo ng ganito, makakapagpatayo tayo ng bahay sa loob lang ng ilang buwan. Tumutulo ang hangin sa bawat sulok ng lumang bahay na ito. Hindi talaga pwedeng tirhan ito kapag taglamig. Kailangan nating magpatayo ng bagong bahay. At dapat bahay na yari sa ladrilyo at tisa. Bahay na ladrilyo at tisa. Wala pang pamilyang nakapagpatayo niyan sa nayon natin. Nababaliw na ba siya? Kung ganoon, tayo ang unang magpapatayo ng bahay na ladrilyo at tisa. Naniniwala ka bang kaya kong gawin iyon? Naniniwala ako. Ang dami namang isda. Kailan mo pa nahuli ang mga iyan? Ang galing mo naman. Pinupuri niya ako. Maaga akong bumangon para manghuli. Napakarami pa ng isda sa ilog. Itabi ang mga tinik para gawing sabaw. Hiwain at alisin ang mga tinik sa laman ng isda. Gamit ang likod ng kutsilyo, dikdikin hanggang maging malapot. Dagdagan mo pa ang puwersa. Ibagsak mo ng 100 beses. Saka magiging malutong at talbog ang fishball. May kulang ba? Nga, may kulang na 1 sangkap. 1, 2, 3. Umaahon na sila. Kapag umaahon na, ibig sabihin ay luto na. Ay ito ba talaga ay isda? Paano naging ganito kasarap ang isda? Ang talbog, para silang sumasayaw sa bibig. Ibagsak ng 100 beses, syempre magiging malutong at masarap. Masarap, napakasarap. Bukas, ibenta natin sa bayan. 3 barya bawat mangkok. 3 barya bawat mangkok. Tagutom ngayon. Sa 3 barya, makakabili na ng kalahating kilo ng magaspang na butil. May bibili kaya ng fishball? Masarap na nga, sa tingin mo hindi pa masarap. Masarap. Sa buong buhay ko, wala pa akong natikmang ganito kasarap. Kung ganoon, ayos na iyon. Kung sa tingin mo ay masarap, magugustuhan din ito ng ibang tao. Kinshan, ano iyan? Gawa na naman ito ni Suzai. Inay, fishball po ito. Gawa po ni Suzai. Pinadala niya para ipatikim sa inyo. Ang isda, nagagawa palang maging ganito. Napakasarap. Ilang dekada na akong nabubuhay. Pero ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap. Fishball lang naman. Hindi ba iyan iyong murang isda sa ilog? Napakaraming tinik at malansa. Sino ang magbabayad para kainin ang bagay na iyan? Puro pantasya lang iyan. Tama, tama. 3 barya bawat mangkok. Nasisiraan ka na ba ng bait sa kakahabol sa pera? Hindi ba iyan iyong murang isda sa ilog? Napakaraming tinik at malansa. Sino ang magbabayad para kainin ang bagay na iyan? Puro pantasya lang iyan. Tama, tama. 3 barya bawat mangkok. Nasisiraan ka na ba ng bait sa kakahabol sa pera? Tama na. Mabuti nang iniisip ng asawa ng bunso ang kumita ng pera. Hindi tulad ninyong dalawa. Maghapon kayong walang alam gawin kundi ngumanga. Hindi ninyo matanggap na mas magaling ang iba. Ni hindi man lang ninyo natikman ang fishball. Bakit mo sinasabing hindi masarap?
Pinagalitan ng husto ni inay ang panganay at pangalawang manugang. Sinasabi niyang puro satsat lang sila. Hindi niya matanggap na mas magaling ang iba. Makatuwirang tao si inay. Bukas, tatakpan ng fishball ang bibig ng lahat. May sisidlang bakal para manatiling mainit. Balutin ng mahigpit ng kumot na bulak. Pagdating sa bayan, mainit pa rin ito. Kumpleto na ang kalan, uling, mangkok, chopsticks at kutsara. Sana maibenta natin lahat ngayong araw. Kahit isang mangkok lang ang maibenta, ayos na. Umalis na tayo. Ito na lang. Iha, ano ang paninda mo? Ano ang lasa nito? 10 taon na akong nagtitinda ng tokwa rito. Hindi pa ako nakalanghap ng ganitong amoy. Ginoo, tikman ninyo. Ito ay isda. Isda ba ang ginamit para magawa ang ganitong lasa? Sariwa at malutong nguyain. Walang bahid ng malansa. Walang kabuluhan ang lahat ng kinain kong isda buong buhay ko. Anong pagkain ito at bakit napakabango? Naamoy ko na mula pa sa kabilang kalsada. Patingin nga. Fishball. Bagong lutong fishball. Mabango at malutong. Sariwa at malutong. Masarap na, mura pa. 3 yen ang isang mangkok. 3 yen sa bawat mangkok. Napakamahal naman ito. Sa 3 yen, makakabili na ng isang gin ng malagkit na bigas. Tatagal na iyon ng kalahating buwan. Ganyan kamahal, akala ba ninyo mayaman kami? Maaari muna ninyong tikman. Kapag hindi masarap, hindi ninyo kailangang magbayad. Isa pang mangkok. Bakit hindi na lang 2 mangkok? Pati ang berdugo, sinabing masarap ito. Isang mangkok para sa akin, isa rin para sa akin. Bigyan ninyo ako ng isang mangkok. Gusto ko rin ng isang mangkok. Inay, gusto kong tikman ang mabangong iyon. Sige, bigyan ninyo ako ng isang mangkok. Kulang na ang uling, dagdagan mo. Kulang na ang mga mangkok, maghugas ka agad. Heto na, dumating na ang uling. Malinis na ang mga mangkok. Huwag kayong magsiksikan sa likod. Meron para sa lahat, meron. Malapit nang maubos. Huling 5 mangkok na lang. Kapag naubos, magliligpit na kami. Ayan, wala na. Sadyang pumunta pa ako rito. Babalik ka ba bukas? Dito pa rin ba kayo bukas? May makakabili pa kung maagang pupunta. Kapag nahuli kayo, baka maubusan na naman. Kailangan kong pumunta ng mas maaga bukas. Napakasarap ng fishball na ito. Kumita tayo ng 1 leang ng malinis. Sa susunod, magdala ka pa ng mas marami. Ako na ang mangingisda. Ayos lang kahit araw-araw kang mangisda. CJ. Unahin nating punan ang mga sangkap para sa fishball. Tagapamahala, pakiayos ng gawgaw, asin at paminta. Kumuha ka ng tig-iisang sukat. Patron, punitan mo ako ng 5 talampakan ng telang ito. Gagawa ako ng 2 bagong damit. Pabili ng 1 gin nitong tuyong karne. 1 supot ng osmanthus cake. Siguradong hindi pa niya ito nakakain. Teka, magkano lahat ito? Mga sangkap para sa fishball. Puting harina, bigas, bagong tela, karning tinapay at mga kakanin. At ito rin. Ibinili ko ito para sa iyo. Napakalaki ng paa mo, lantad na ang mga daliri ng sapatos mo. Itay, kaya pa bang isuot ang pares na ito? Mas mabuti pang palitan na lang ito. Ay, Suzai, Gukingshan. Nagpunta sila sa palengke. Bakit ang dami mong binili? Hindi mura ang telang ito, ano? Nagtinda lang ako ng kaunti. Kaunti lang ang tinda mo, pero ang dami mong nabili. Heto na. Sa wakas, dumating ka rin. Ako ang unang dumating. Hindi ako nakatikim kahapon. Kailangan kong makabili ngayon. Naghihintay sila sa atin. Kaya natin ito, 3 mangkok ang tiyak na mabibenta ngayon. 2 mangkok nga para sa akin. Hindi ako nakakain kahapon, kaya ngayon ay sulit na sulit. Ayan, 2 mangkok. Sino ang susunod? Mas mabilis mabenta ngayon kaysa kahapon. Magkano ang benta natin ngayon? 2 pilak ang malinis na tubo. Bini-bini. Ikaw ba ang gumawa ng mga bola ng isda?
Ako ang gumawa. Balita ko, mabenta ang mga bola ng isda mo. Pwede ba akong makatikim? Gawa ito sa isda. Hindi man lang malansa. Paano mo ito ginawa? Suzay, tunay na mahusay ang luto mo. Binibini, hindi na ako paligoy-ligoy pa. Ibenta mo sa akin ang resipe ng mga bola ng isda sa halagang 50 pilak. Ibenta mo ito sa akin. 50 pilak. Hindi ko ito ibebenta. 100 pilak ang halaga nito. Walang ibang tindahan sa buong bayan ang makakabayad niyan. Kahapon, 1 pilak ang tubo. Ngayon, 3 pilak ang tubo. Kung magpapatuloy ang ganitong takbo, sa loob ng 2 buwan, kikita tayo ng 100 pilak. Kasosyong Kian, ibebenta ko sa iyo ang resipe. Para ko na ring pinatay ang inahing manok na nangingitlog sa akin. Hindi ako nakikipagkalakalan sa ganitong paraan. Pagsisisihan mo iyan. Nagtitinda ka sa bayan. Pero kinalaban mo ang Zuxianlu. Hindi kaya niya tayo paglaruan. Kapag mataas ang puno, mas malakas itong salubungin ng hangin. Mukhang mahihirapan na tayong ipagpatuloy ang negosyong ito. Kailangan nating humanap ng bagong paraan. Araw-araw hinihingi ng apo ko ang mga ito. Kapag wala nito, ayaw niyang kumain. Sabihin mo nga, may inilagay ka bang gayuma sa mga bola ng isda? Kung may pera lang ako, araw-araw din akong kakain ito. 3 barya lang ang isang mangkok. Hindi pwedeng araw-araw kumain ito. Aray ang tiyan ko. Masakit ang tiyan ko. Napakasakit, mamamatay na ako. Mga bola ng isda. May problema sa mga bola ng isdang ito. Sumakit ang tiyan ng kapatid ko matapos kainin ang mga bola ng isda niya. May lason ang mga bola ng isda. Hindi malinaw ang pinagmulan ng mga paninda ng babaeng ito. Sino ang nakaalam kung patay o bulok na isda ang ginamit niya? Nagtitinda siya ng maruming pagkain at nilalason ang mga tao. Ngayon, kailangan niyang magpaliwanag sa buong bayan. Kaya pala napakasarap. Baka may hinalo siyang maruming bagay. Hindi na ako bibili kailanman. Kapag nagkasakit dahil dito, pati buhay mo mawawala. Tama, tama. Huwag kayong magpakalat ng walang kwentang chismis. Ang mga isda namin ay walang anumang problema. Kung walang problema, bakit sumakit ang tiyan niya? Tama, tama. Ibalik ang bayad namin. Mga Ginoo at ginang, purong yari kamay ang mga bola ng isda ko. Isdang nahuli mismo ngayong araw. Ginawa rin sa mismong araw na ito. Hinugasan ng mabuti sa malinis na tubig sa bawat hakbang. Sino ang nagsabing may problema sa mga fishball ko? Ilabas mo ang ebidensya. Kasosyong Kian. 2 araw pa lang ang nakalipas, nag-alok ka ng 50 liang para bilhin ang resipe ko. Pero tinanggihan kita. At ngayon, sadyang narito ka mismo. Para sabihing sumakit ang tiyan mo sa paninda ko. Napaka-perpekto naman ng tiempo. Kung ano-anong kalokohan ang sinasabi mo. Talagang sumakit ang tiyan ko matapos kumain. Tama na ang walang basihang paninirang puri. Kung ganoon, magharap tayo ng saksi sa harap ng lahat. Una, bago ko alisin sa kawa ang lahat ng fishball, pinapakuluan ko muna ang mga ito hanggang maluto ng husto. Papatay nito ang lahat ng mikrobyo at dumi. Imposibleng magdulot iyon ng pananakit ng tiyan. Ikalawa, kung talagang nalason kayo sa pagkain at sumakit ang tiyan ninyo, dapat ay nagsusuka at nagtatay kayo. Namumula ang mga mukha ninyo. At walang tigil ang pagpapawis. Tingnan ninyong lahat ang dalawang ito. Namumula at malusog ang kanilang mga mukha. At malakas na malakas ang kanilang boses. Kanina pa sila sumisigaw. Pero ni isang patak ng pawis ay wala. Mukha ba silang nalason? Pantay ang kanilang pulso. Walang problema ang kanilang sikmura. At malusog ang kanilang katawan. Hindi talaga kayo nalason. Hindi sumakit ang tiyan ninyo. Nagkukunwari lang kayong may sakit para manloko. Nagsabuatan kayong dalawa para linlangin kami. Araw-araw akong kumakain ng fishball niya. At kailanman ay hindi sumakit ang tiyan ko. Ikaw, isang hamak na babaeng taga-baryo. Ano bang alam mo tungkol sa panggagamot? Nagdaldal ka lang ng walang alam. Gusto mo lang takasan ang pananagutan. Hindi naniniwala si Kasosyong Kian na marunong akong manggagamot. Sige, tawagin natin ngayon ang manggagamot. Hayaan nating siya mismo ang kumapa sa pulso ng dalawang ito. Para malaman kung talagang nalason sila. Tama, tawagin ang manggagamot. Ikaw at ako. Kasosyong Kian, kaya mo bang harapin ito? Isa akong karaniwang magsasaka. Matapat akong magnegosyo. At pinaghihirapan ko ang bawat sentimo. Ikaw naman, ginagamit mo ang tindahan mo para apihin ang iba. Hindi mo nabili ang resipe, kaya nagsugo ka ng mga taong magkunwaring nalason para siraan ako. Sinisira mo ang pangalan ko. At pinuputol mo ang kabuhayan ko. Ngayon, ilalantad ko sa harap ng lahat ang tunay mong pakana. Maaari akong maging saksi.
Araw-araw kong kinakain ang fishball ng dalagang ito. Mula ng unang araw niyang magtinda hanggang ngayon. Wala ni isang araw na sumakit ang tiyan ko. Kailanman ay hindi ito naging problema. Sino sa inyo ang nakakain ng fishball niya at nagkasakit? Kumain ako pero wala namang nangyari sa akin. Araw-araw kumakain ang mga anak ko. Wala namang problema. Walang problema talaga. 3 o 4 na araw na akong kumakain ito. Wala ni katiting na problema. Ayos lang ako, ayos lang talaga. Ayos din ako. Wala talagang sinumang nagkasakit matapos kumain ito. Mga kababayan, hanggang dito na lang ang usaping ito ngayon. Isa lang ang sasabihin ko. Maaaring ipagbili ang kasanayan o makipagtulungan. Pero hindi ipinagbibili ang prinsipyo. Hindi ipinagpapalit ang dangal. Kung aagawin mo ang negosyo sa pamamagitan ng kasinungalingan at paninirang puri, hindi ka unlad sa buong buhay mo. CJ. Napakabuti. Kung hindi mo ibibigay sa akin ang resipe, sisiguraduhin kong hindi ka na muling makapagtitinda sa buong bayan. Hindi siya basta susuko. Hindi lalaki ng husto ang maliit nating tindahan. Hindi rin ito mapipigilan ang mga tuso. Ngayon, isang tindero kiyan. Bukas, baka may dumating na namang tindero's how o tindero's hang. Hindi magtatagal ang tindahang ito. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? May Zwickshanlu naman. Zwickshanlu. Iyon ang pinakamalaki kainan sa bayan. Ano naman ang kinalaman natin doon? Malalaman mo rin mamaya. Halika, pumunta tayo sa Zwickshanlu. Talaga bang papasok tayo? Ito ang pinakamalaking kainan sa bayan. Para ng abandonadong lugar. Punit na ang parol, wala pang nagpapalit. Wala man lang tagapagsilbi sa may pintuan. Ano ang ibig mong sabihing abandonado? Malapit na itong magsara. Pumasok tayo at tingnan. Maupo kayo kahit saan, Ginoo. Wala namang ibang tao rito. Tagapangasiwa, hindi ako naparito para kumain. Naparito ako para makipagkasundo sa iyo. Makipagkasundo, magsasara na nga ang tindahan ko. May negosyo pa bang mapag-usapan? Tikman mo muna. Isda ito pero hindi man lang malansa. At napakalambot pa. Paano mo ginawa? Ito ang negosyong nais kong pag-usapan natin ngayon. Binibini, hindi na kita paglilihiman. Kahit gaano kasarap ang fishballs, hindi na nito maililigtas ang sira kong kainan. 2 bagong kainan ang nagbukas sa bayan. Makabago ang mga putahe at malalakas ang bagong lasa. Doon lahat nagsipunta ang mga tao. Ako naman, binabantayan ko ang isang walang laman na kainan. Hinihintay na lang kung kailan tuluyang magsasara. Tagapangasiwa, may paraan ako para muling pasiglahin ang Zwickshanlu. Anong paraan? Una sa lahat, kailangang bago at kakaiba ang mga putahe. Sa buong bayan, sa iyo lamang matatagpuan. Ang mga pagkain hindi kayang gawin ng iba. Ako lamang ang magbibigay sa iyo ng fishballs. Gawin mong pangunahing sangkap ang fishballs. Ipare sa isang lihim na maanghang na sabaw. Gawin itong maanghang na fishballs bilang espesyalidad ng bahay. Maganda nga iyon. Pero hindi sapat ang isang putahe para manatili ang mga suki. Huwag kang mag-alala, tagapangasiwa. May bago at natatangi akong mga resipe. Maaari kong ipagbili ang mga ito sa iyo. Tiyak na wala ang mga iyon sa ibang kainan. Kung gusto mong manatili ng matagal ang mga customer, kailangan mo ring kumuha ng tagapagsalaysay. Kung gusto mong manatili ng matagal ang mga customer, kailangan mo ring kumuha ng tagapagsalaysay. Matagal nang may ganoon ang 2 kainan. Kung hindi nila maagaw ang lahat ng negosyo ko. Paulit-ulit lang ang mga kwento nila. Tungkol sa matalinong binata at magandang dalaga. O kaya naman sa magiting na bayani ng kagubatan. Ilang kwento lang ang paulit-ulit nilang binabago. Matagal lang nagsawa ang lahat sa mga iyon. Siyempre, walang makikinig sa mga lumang kwento. Pero paano kung bago naman? Iyong hindi pa nila kailanman naririnig. Ikaw, marunong kang sumulat ng mga kwento. May natatangi akong mga bagong resipe. May bago rin akong mga kwentong sarili ko. Maaari kong ipagbili sa iyo ang pareho. Tagapangasiwa, pag-isipan mo. Tutal, malapit na rin namang magsara ang kainan mo. Kahit gaano kasama, hindi na ito sasama pa sa kasalukuyan. Bakit hindi mo subukan ang isang huling sugal? Malay mo, manalo ka. Tama ang sinasabi mo. Wala na rin namang masasama pa rito. Maghanda ka muna ng isang putahe para matikman ko. Tagapangasiwa, handa na ang mga putahe. Ito ang paa ng manok na binabad sa paminta. Ito naman ang maanghang na manok. At ito ang hiniwang baboy sa sarsa ng isda. Tikman mo. Ano ba ito? Nabuhay ako ng mahigit kalahating buhay. Hindi ko pa nakikita ang ganitong putahe.
Napakasarap. Bakit napakasarap nito? Paa ito ng manok. Dati, ipinapakain lang natin ito sa mga hayop. Itinatapon lang natin. Tikman mo. Paa ito ng manok, pero bakit napakasarap? Maasim, maanghang, at malutong. Sa dami ng taong ipinagkait sa akin ng buhay. Ngayon lang ako nakakain ng ganito kasarap na paa ng manok. Napakasarap, talagang espesyal. Binibini Suzai, magsalita ka na. Paano tayo magtutulungan? Binibini Suzai, magsalita ka na. Paano tayo magtutulungan? Bibigyan kita ng mga resipe. Ituturo ko sa kusinero mo kung paano lutuin ang mga ito. Hahatiin natin ang kita sa bawat putahe ayon sa dami ng benta. 10% ng anumang maibenta ang magiging bahagi ko. Sang-ayon ako. Sabi mo, may kwento ka pa. Nasaan ang kwentong iyon? Uwi ako at isusulat iyon. Ipapadala ko rito pagkalipas ng 3 araw. Binibini Suzai. Kung lalaki ka sana, talagang yayayain kitang maging pangalawang tagapamahala ko. Ayos lang kahit babae. Kaso hindi ako nakatira sa bayan. Kaya hindi ko magagawa ang pagiging pangalawang tagapamahala. Pero maaari pa rin tayong magnegosyo. Binibini Suzai, isulat mo na. 50 gin ng fishball. Hahatiin ang kita ng mga putahe bawat araw, tig 10%. Ang kwento ay maihiwalay na halaga. CJ. 50 gin ng fishball bawat araw. Hindi natin kayang maghatid ng ganoon karami gamit lang ang 2 paa. Kailangan nating bumili ng asno at kariton. Hindi pa nga lumalamig ang perang kakakuha lang natin. Hayaan mo na. Sarili naman niyang pera iyon. Kung paano niya gustong gastusin, desisyon niya iyon. Saan mo natutunan ang mga putahe na iyan? Nabasa ko sa mga aklat. Noon, napakaganda ng memorya ko kaya naalala ko. Ay! Gojing at Temujin. Ang bahaging ito ay siguradong magpapapalakpak sa tagapagsalaysay. Ano ba ang isinusulat mo? Isang kwentong gagamitin ng bahay tuluyan. Sandali, wag mo muna akong kausapin. Nasa pinakakapanapanabik na bahagi na ako. Dali, may tao sa labas. Titingnan ko. Wag na. Ako na. Naku. Hipag, hindi ka pa natutulog. Kami, naparito para humiram ng kaunting asin. Hihiram lang kami ng asin. Naubusan kami ng asin sa bahay. Manghihiram ng asin. Hating gabi na at manghihiram pa kayo ng asin. Gagamitin sa almusal bukas. Baka makalimutan ko kung hindi ako kukuha ngayon. Kunin mo na. Ay, salamat. Narito ang asin. Gabi na, hindi ka pa rin natutulog. Hipag, ano ang ginagawa mo? Nagtatala ako ng mga bayarin. Gabi na kasi. Ate, umuwi ka na at magpahinga. Ay, sige. Hindi sila talaga pumunta para humiram ng asin. Alam ko. Simula ngayon, dito ko na ilalagay ang mga natapos kong sulatin. Inihaw na baywang ng baboy. Iyan ang Zwixianlu. Ang daming nakapila sa bungad. Mukhang umepekto nga. Umepekto, umabot ang pila hanggang kalahati ng kalye. Ayon sa kwento, pumasok si Gujing sa Iron Palm Peak ng mag-isa. Sino nang mag-aakalang maambush siya? Tinamaan siya ng palad na bakal. Nasa bingit siya ng kamatayan. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Abangan ang susunod na kabanata. Hindi pwede. Sige, isa pa. Ano na ba talaga ang nangyari kay Gujing? Suzai, sa wakas dumating ka rin. Mag-ingat ka sa pagbubuhat. Ito ang kabuhayan nating lahat. Hulaan mo kung ano iyon. Kahapon, triple ang dami ng mga customer. 20 taon ko nang pinapatakbo ang restoran. Ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming tao. Suzai, dagdagan mo ng 50 gin ang fishballs araw-araw. May kasunod pa ang kwento. Araw-araw nang nagtatanong ang mga customer. Ito ang susunod na bahagi ng kwento. CJ. Kung ganoon, tapos na ang bahaging ito. May kasunod pa ba? Huwag kang mag-alala, marami pa akong bagong kwento. Napag-isipan ko na ang susunod na hakbang. Ang pamagat ay ang pagbabalik ng Condor Heroes. Ang bayad para sa fishballs. Ang hasian sa kita ng mga bagong putahe. Nabilang at naitala ko ng maayos. Hiwalay ang bayad para sa kwento. Suzai, malaking karangalan para sa akin ang makipagsosyo sa iyo. Ito ang pinakamagandang desisyong ginawa ko sa buong buhay ko. Ginoo, simula pa lamang ito.
Ginoo, bago ang mga putahing ito. Isdang may atsara, baboy na ginisa muli, maanghang na tokwa. May isa pang matamis na inumin. Milk tea, saa, at iba pang inuming pambata. Mabaho ang gatas at mahirap inumin. Mabebenta kaya ito ng maayos. Basta sundin mo ng eksakto ang resipeng isinulat ko. Siguradong magiging patok ito. Sige, kung sabi mong mabenta, maniniwala ako. Kailan mo tuturuan ang kusinero? Bukas magsisimula. Isang putahe bawat araw. Isang putahe ang ituturo bawat araw. 6 na putahe, matatapos sa loob ng 6 na araw. Kapag naturuan ko na sila, hindi ko na kailangang bumiyahe araw-araw papunta sa bayan. Mabuti. Ginoo, dagdagan ang putahe sa mesa 3. Habang lumalaki ang kita, dumadami rin ang trabaho. 100 gin ng fishballs araw-araw. At idagdag pa ang mga lutuing ituturo ko sa kusinero. Pati ang pagsusulat ng mga kwento. Hindi na natin kakayaning 2 lang ang gumawa ng lahat ng ito. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Kailangan nating humanap ng katulong. Bukas, gusto kong umuwi muna sa bahay ng mga magulang ko. Hihingi ako ng tulong sa kuya, hipag at itay at inay ko. Mapagkakatiwalaan silang lahat. Mas kaunti ang nakaalam ng resipe, mas mabuti. CJ, hindi na tayo hihingi ng tulong sa pamilya ng asawa mo. Galit ka ba? Hindi ako galit. Tungkol sa 2 hipag ko. Tama ang ginawa mo. Suzay, pinapunta ako ng tagapamahala para maghatid ng mensahe. Dagdagan pa ng 100 gin ang fishballs. Kagabi, naubos ang lahat sa loob ng wala pang 1 oras. Ang mga nakareserba para ngayong gabi ay umaabot na hanggang makalawa. Huwag mag-alala, bukas, siguradong maihatid ito sa tamang oras. Nasaksihan ko mismo. Sabi ng mga tauhan ng Zwixenlo, dagdagan pa raw ng 100 gin. 100 gin ng fishballs. Magkano kaya ang kikitain natin? Narinig kong si Suzy ngayon ay kasama na sa negosyo ng. Pantay na ang pakikitungo sa kanya ng tagapamahala ng Zwixenlo. Magalang na makipag-usap ang tagapamahala sa kanya. Kumusta na kaya ang kapatid mong babae nitong mga nakaraang araw? Huling narinig ko kay Mangwang na kapitbahay natin. Pumayat na naman daw siya. Siguradong hindi siya inaalagaan ng mabuti ng pamilya Gu. Ano, pumayat ang kapatid ko? Wala na bang balak mabuhay ang batang si Gu Qingshan? Pupuntahan ko siya at sisingilin. Itay, kuya. Nandito na ako. Anak, bakit ka naging ganito kapayat? Anak ko, talagang pumayat ka. Pati mukha mo, lumiit na. Itay, inay, ayos lang ako. Inaayos ko lang ang katawan ko. Sinadya kong magpapayat. Hindi mabuti sa katawan ang sobrang katabaan. Sino ang nagsabing mas mabuti ang mataba? Ibig sabihin lang ng pagiging mataba ay malakas kumain ang anak kong babae. Ang malakas kumain ay pinagpala. Binili ito ni Itay para sa inyo ni inay. Saan mo naman nakuha ang pera? Marunong nang kumita ang anak kong babae. Marunong nang bumili ng merienda para kina Itay at inay. Ako mismo ang kumita nito. Pumunta ako ngayon para sabihin sa inyo ang tungkol dito. Ganito ang buong pangyayari. Ngayon, lumagda ako ng kasunduan sa Zwixenlo. Magbibigay ako ng 50 kilo ng fishballs araw-araw. May bahagi rin ako sa bagong putahe at sa isinusulat kong kwento. Zwixenlo. Iyong pinakamalaking Zwixenlo sa bayan. Kaninang umaga, nagdagdag pa sila ng 50 kilo. Tama, bukod sa fishballs. Sumusulat din ako ng mga kwento para sa bahay inuman. Sikat na iyon sa bayan ngayon. Araw-araw, hinihingi ng mga bisita ang kasunod na kabanata. Anak, nilalagnat ka ba? Kailan ka pa natutong magsulat ng mga kwento? Inay, hindi ako nilalagnat. Wala kasi akong ibang mapagkaabalahan sa bahay ng mga biyenan ko. Kaya nagsulat-sulat lang ako. Hindi ko inakalang talagang magugustuhan nila itong basahin. Itay, inay, kuya, ikalawang kuya. Umuwi ako ngayon. Hindi para ipagyabang kung magkano ang kinita ko. Naparito ako para humingi ng tulong. Hindi kayang manghuli ni Qingshan ng mag-isa ng sapat na isda. At hindi ko rin kayang gumawa ng sapat na fishballs mag-isa. Gusto kong humingi ng tulong sa inyo. Pero hindi ito libreng tulong. Kapag kumita tayo, paghahatian ito ng buong pamilya. Pera ba ang pag-uusapan ng magkakapamilya? Tungkulin naming tulungan ka bilang mga kuya mo. Basta magsabi ka lang, bunso. Aakyat kami sa bundok ng kutsilyo at tatawid sa dagat ng apoy. Walang dalawang salita ang kuya. Wala ring ibang galing ang ikalawang kuya. Basta kailangan mo kami. Darating ako sa tawag mo. Salamat, Itay. Salamat, kuya at ikalawang kuya. Ang kuya ang manghuli ng isda. Maraming isda sa itaas na bahagi ng ilog Qingshi. Araw-araw, bago pa magbukang liwayway, pupunta na siya roon. Ang ikalawang kuya ang maghahatid ng mga paninda. Isang biyahe sa umaga. At isang biyahe sa hapon, ikalawang kuya. Sina Itay at inay ang magpuputol ng kahoy at magpapakulo ng tubig sa bakuran. Tutulong sa akin sina ate at ikalawang ate sa paggawa ng fishballs. Paghahatian natin ang kinita ayon sa laki ng ambag ng bawat isa.
Ako ang may resipe at koneksyon sa pamilihan, kaya 40% ang bahagi ko. Ang natitirang 60% ay paghahasyan ninyo. Paghahasyan pa talaga. Bibigyan mo kami ng pera kahit nagtatrabaho kami para sa iyo. Anak kita. Tungkulin naming tulungan ka bilang mga kuya mo. Dapat malinaw ang kwenta kahit magkakapamilya. Kung gusto nating magtagal ang negosyong ito, dapat malinaw na agad ang paghahati ng pera. Kung hindi, magiging gusot ito kalaunan. Lahat ng narito ngayon ay magkakapamilya. Pero kahit pamilya, kailangan pa rin ng mga patakaran. Maayos na ang mga patakaran. Dahil dyan, magtatagal ang samahan natin. Susundin namin ang sinabi ni Suzai. Pero may isang kondisyon. Hindi maaaring ipagsabi sa iba ang receipt ng fishballs. Sapat nang alam ito ng mga tao sa bahay. Walang sinuman ang dapat magsabi nito sa labas. Hindi kami magsasalita. Ngayong sinabi na ni Itay, panatag na ako. Kung ganoon, ayos na tayo. Bukas, simula na ng trabaho. Sa gawing itaas ng ilog, tama ba? Titingnan ko. Malaki na ang ipinagbago ng hipag ko. Itay, hinaan ninyo ang boses ninyo. Hindi pa nga sumisikat ang araw. Ginising ninyo ang lahat ng kapitbahay. Alisin ang buto at balat ng laman ng isda. Laman lang ang itira, sa katadtarin gamit ang likod ng kutsilyo. Huwag gagamit ng talim. Mapuputol ng talim ang mga himaymay ng laman ng isda. Mawawala ang malutong at malambot na tekstura. Pagkatapos lagyan ng asin, haluin sa iisang direksyon. Haluin hanggang maging malagkit. Kapag ganito na, malagkit sa kamay at hindi na naaalis sa pagpagtama na. Ayos na ang bilis ni ate. Mas bilog pa ang ugali ni ikalawang hipag kaysa sa akin. Sige, bihasa na kayo. Nakakuha tayo ng humigit kumulang 30 gin sa biyaheng ito. Doble ang dami ng isda sa itaas na bahagi ng ilog Kingshi kaysa sa ibabang bahagi. Hindi ako ang nakaisip niyan. Si Suzai ang nagsabing mas maraming isda sa itaas ng ilog. Diretso kayong pumunta sa restoran at hanapin ang tagapamahala. Bilangin ninyo mismo ang mga bola ng isda sa harap niya. Magbilang muna tayong dalawa, saka tayo pipirma. Bayaran agad ang buong halaga. Huwag masyadong bilisan ang karitong hila ng asno. Kapag nayupi ang mga bola ng isda, pangit ang magiging ayos. Natatandaan ko na. Sige, umalis ka na. Umuwi ka agad. Ate, ang dali palang kumita ng ganitong pera. Hindi man lang binilang ng tagapamahala. Iniabot niya agad ang bayad. Habang nagmamadali akong magkariton pa uwi. Pakiramdam ko may sumusunod sa akin. Walang sumusunod sa iyo. Kinakabahan ka lang. Magaling ang ginawa ni kuya. Hehe, bukas ako naman ang maghahatid sa iyo. Si kuya ang pinakamaraming ipinaghirap. Para sa iyo ito. Para sa paghahatid mo ng mga paninda. Para sa iyo ito. Itay, inay, bayad ito sa pagod ninyo. Ate at ikalawang hipag. Para sa inyo rin ito. Unang araw pa lang natin ngayon. Mas gaganda pa ang buhay natin sa mga susunod na araw. Ako, magpuputol pa ako ng panggatong. CJ. Masipag siya, parang buong taon nang nagbubungkal ng lupa. Tingnan mo siya, pag uwi sa pamilya niya, dala ang malalaki at maliliit na supot. Pero pagbalik, parehong kamay ay walang laman. Malaki ang kinikita niya sa negosyo ng bola ng isda. Humingi siya ng tulong sa pamilya niya. Hinahati niya ang pera sa kanila. Tayo naman. Wala tayong napapala. Sa kanya ang resipe. Kung sino ang gusto niyang tulungan, iyon ang tutulungan niya. Tama naman ang sinasabi mo. Pero asawa pa rin siya ng pamilya Gu. Paano maaring kumampi ang sariling siko sa labas? Kumikita na nga, inuuwi pa sa pamilya niya. Walang ganitong katwiran. Inay, kulang ako ng mga taong tutulong sa paggawa ng mga bola ng isda. Maaari ko bang hilingin na sumama kayo ni Itay para tumulong? Babayaran ko kayo kada araw. Tutulong kami, syempre. Huwag nang pag-usapan ang bayad. Pamilya naman tayo. Kahit pamilya, dapat pa ring bayaran ang trabaho. Nagbabayad ako sa panig ng pamilya ko. Ganoon din dito sa panig ninyo. Sige, ikaw ang masusunod. Bunso. Ano ang kailangan mo, ate? Mamaya na natin pag-usapan. May ginagawa pa ako. Inay, hindi ko pa rin matanggap ito. Humingi siya ng tulong sa pamilya niya. At hinati pa niya sa kanila ang pera. Ni hindi man lang tayo pinansin. Hindi ba malinaw na kinakampihan mo siya? Sige na, tama na. Sa kanya ang resipe. Kung sino ang gusto niyang hanapin, hahanapin niya. Wala ring silbi ang pakikipagtalo mo. Hindi pera ang ikinagagalit ko.
Galit ako dahil wala man lang siyang malasakit sa pamilya ni Gu. Kay Suzai ang resipe. Kung sino ang gusto niyang kunin, siya ang kukunin niya. Kapag ikaw ang kinuha niya, pabor iyon sa iyo. Kapag hindi ka niya kinuha, dahil marunong siyang magtimbang. Bakit ka ba nag-inarte? Hindi mo ba nakikitang mas maayos na ang buhay ng pamilyang ito ngayon? Wala ka bang kamalayan? Nakalimutan mo na ba noong nagugutom tayo at balat ng puno ang kinakain? Ngayon, kahit paano, nakakakain na tayo ng busog araw-araw. Paminsan-minsan, nakakakain pa tayo ng fishball. Isang piraso pa lang iyon. Noon, ni sa panaginip ay hindi natin maiisip iyon. Tapat ka talagang mabuti sa kanya. Hindi kanya pababayaan. Kung ang iniisip mo lang ay makalamang. Hindi mapupunta sa iyo ang pakinabang na iyon. Ek! Sa tingin mo, tutulungan din kaya niya tayo balang araw? Sino ang nakaalam? Sa ngayon, pamilya niya lamang ang nakikita niya. Pero huwag mong iparinig iyan kay inay. Handa na ang atsara. Sapat na ang siling binabad at atsara. Naihain na ang fishball. Pero kung fishball at ilang putahe lang ang aasahan natin, masyado pa ring mabagal ang kita. Mabagal. Mas malaki pa ang kinikita natin sa isang araw kaysa sa isang taon noon. Mabagal pa rin ang tingin mo. King Shan, alam mo ba kung magkano ang kinikita ng pinakamalaking tuluyang kainan sa bayan bawat araw? Kapag ibinawas ang gasto sa pasahod, humigit kumulang 5 liang ang natitira sa atin. Sa isang buwan, nasa 150 liang iyon. 150 liang. Hindi pa rin sapat. Gusto kong matapos ang bahay bago magtaglamig at makalipat tayo roon. Sa bilis ng kita natin ngayon, pinakamabilis ay kailangan nating mag-ipon ng 4 na buwan. 4 na buwan ang tagal naman. Ayokong hayaan kang muling manirahan sa lumang bahay na pinapasok ng hangin sa bawat sulok ngayong taglamig. Isang produkto, isang paraan ng pagbebenta. Parang tumatawid sa tulay na iisa ang kahoy. Hindi tayo makararating ng malayo sa iisang tulay lang. May naisip na ako. Isang produkto, isang paraan ng pagbebenta. Parang tumatawid sa tulay na iisa ang kahoy. Hindi tayo makararating ng malayo sa iisang tulay lang. May naisip na ako. At may isa pa. Ang paa ng manok gawin nating dilata. Ilatang mabuti at ibenta. Hindi lang sa Zixanlu, kundi pati sa mga tindahan, palengke at maliliit na pwesto sa bayan. Pati sa mga naglalakbay na mga ngalakal. Kahit sino ay makabibili ng isang lata at may uwi ito. Ikalawang kuya, bumili ka ng mga lata. May paninda raw na lata sa mga tindahan sa bayan. Bumili muna tayo ng 100 para subukan. Ate, ikalawang ate, pagtiyagaan muna ninyo. Gumawa tayo ng mas maraming paa ng manok ngayong gabi. King Shan at kuya, doble ang kailangan ninyong isda. Ang isang bahagi ay gawing fishball. Ang isa naman ay gawing tuyong isda. Sasapat ang paa ng manok. Kahit hindi tayo matulog ngayong gabi, kailangan nating matapos ito. 100 lata. Bumalik kayo bago dumilim. Inay, ano po ang nangyari? Sino ang nang-api sa iyo? Wala. Napasobra lang ang uso. Medyo basa ang panggatong. Anak, sabihin mo sa akin ang totoo. Masaya lang talaga ako. Anak, ano ka ba noon? Kahit hindi sabihin ni inay, alam mo na rin. Noon, lagi kang nag-aalala, inay. Ano ang gagawin mo kung lagi kang mag-aalala? Ngayon, kaya mo nang maging ganito. Kahit mamatay ako, makapipikit na ako ng payapa. Inay, huwag mo nang isipin ang mga nangyari noon. Mas gaganda pa ang buhay ko. Mas gaganda rin ang buhay ninyo ni Itay. May ipahahayag ako. Simula sa susunod na buwan, dadagdagan ng 20% ang sahod ng lahat. May ipahahayag ako. Simula sa susunod na buwan, dadagdagan ng 20% ang sahod ng lahat. Sobra na. Hindi nga natin maubos ang kinikita natin ngayon. Bakit kailangan pang dagdagan? Tama, akin. Mabuti na ang kalagayan natin ngayon. Tama. Makinig kayo sa akin. Hindi ko dinadagdagan ang sahod dahil wala akong mapagastusan ng pera. Dahil lumalago ang negosyo. Ang benta ng fishball ay tumaas mula 100 hanggang 150 gin. Ang paa ng manok ay tumaas mula 70 hanggang 100 garapon. Nadagdagan din ng ikalawang kwaderno ang mga isinusulat natin, kaya mas abala na tayo. Kaya dapat mas malaki rin ang sahod. Mananatiling ipatutupad ang tuntuning ito. Kapag mas maganda ang negosyo, mas malaki rin ang bahagi ng bawat isa.
Ipakita mo sa akin ang kamay mo. Wag na, wala namang magandang tingnan. Ipakita mo nga sa akin. Ganito na kalala ang sugat ng kamay mo. Bakit hindi mo sinabi? Ayos lang ito, hindi naman malubhang sugat. Huwag mo nang basain bukas. Magpahinga ka ng isang araw. Ngayon, umuwi ang kuya mula sa bayan. At sinabi niyang tumaas na naman ang presyo ng pagkain. Tumaas ng 10% ang bigas. Tumaas naman ng 5% ang harina. Pero sapat pa ang pagkain natin sa bahay para sa ilang panahon. Bukas, pumunta ka sa bayan at mag-imbak ng mas maraming pagkain. Magpalit ka ng mas maraming bigas, harina at asin. Tumaas ang presyo ng bigas. Mas tataas ang puhunan sa paggawa ng fishball. Habang mura pa, bumili na tayo ng isang maramihang supply. Kung sakaling hindi maganda ang ani, hindi rin tayo magpapanik. Dati, hindi mo iniisip ang mga ganitong bagay. Dati, hindi mo iniisip ang mga ganitong bagay. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang ngayon ay ngayon. Mabuti naman ang buhay natin ngayon. Mula 108, naging 100 na lang. 70 yen. Suzay, nagawa mo. Magputol ka ng panggatong. Ako na ang magdadala sa iyo ng lugaw. Aakyat ako sa bundok. Babalik ako mamayang hapon. Mag-ingat ka, huwag kang lalayo. Alam ko, iwan mo ang lugaw at inumin ko pagbalik ko. Noong huli pagdating ko sa baluktot na punong iyon, hingal na ako. Pero ngayon, ibang-iba na ang lakas ko. Ligaw na Huangqi. Mukhang mahigit 10 taon nang tumutubo ang halamang tambo na ito. May 1, 2 at 3 pa roon. 4 ang halaman sa bahaging ito. Malalim ang mga ugat. Nahanap ko na ang pangunahing ugat. Hindi pwedeng maputol. Kapag naputol, mawawala na ito ng halaga. Ang isang halamang ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 2 liang na pila. 4 na Huangqi, 8 layang. 3 halamang sanki, 2 liang. 1 layang ng Chehu. Kumikita ako rito ng mahigit 10 liang. Sandali lang. Hindi ba nadaanan na natin kanina ang punong ito? Maling daan ang napuntahan natin. Nasa kanan ang araw. Papunta ako sa hilaga. Kung galing sa timog, dapat bumalik ka sa timog. Maglagay tayo ng palatandaan. Baka maligaw na naman ako pabalik. Kahit paano, alam kong nakapunta na ako rito. Ang sakit. Napilayan ako at malala ito. Nagkalat lahat ng halamang gamot. Lugi na nga, nadagdagan pa ang problema. Parang usbong ng ginseng. Ginseng nga talaga ito. Sa ugat na ito, mukhang 1,000 taong ginseng ito. Yayaman na talaga tayo ngayon. Lobo. Masyadong matarik ang dalisdis. Hindi ako makakaakyat. Napilayan na naman ang paa ko. Dito na lang ako maghihintay. Lobo. Sa ganitong panahon, gumagala ang mga lobo sa kabundukan. Malapit ng dumilim. Kapag dumilim na at walang makahanap sa akin, hindi na pa ako ang magiging problema. Kumalma ka muna. Gumawa tayo ng panangga sa lobo. Ilagay ang mga bato sa magkabilang panig. Itusok ang matutulis na sanga sa harap.
Ayaw ng mga lobo sa matutulis na bagay. Kapag nakita niya ito, lalampasan niya. Kapag may lobong dumating, itusok muna ang sanga. Kung hindi tumama, saka gamitin ang palakol. Napilayan ang paa ko. Hindi ako makatakbo. Kailangan ko na lang tiisin at harapin ito. Hindi pa nakakabalik sina King Shan at Sire. Pupuntahan ko ang nanay niya. Pakiusap, sabihin ninyo sa kuya ko. Napumunta rin sila para tumulong. Zaire. Suzai. Suzai, nasaan ka? Hindi pa nga tayo nakakapamuhay ng maayos. Huwag mong sabihin dito ka na agad mamamatay. May tao ba? Napakalayo ng lugar na ito. Kahit mga ngaso, baka hindi pa nakapunta rito. Huwag kang mataranta. Kapag nagpanik ka, wala na talaga tayong pag-asa. Suzai. Huwag kang matakot. Kaya mo ito. Siguradong darating si King Shan para iligtas ka. Zaire. Nandito ako. King Shan, nandito ako. Zaire. Nandito ako. King Shan, nandito ako. Narinig kita. Huwag kang gagalaw. Bababa ako. Saan ka nasugatan? Napilayan ang paa ko at may kaunting gasgas sa braso. Wala nang iba. Nahanap ko ang ginseng. 1,000 taong ginseng. Umakyat ka muna. Mas mainit ang likod mo kaysa sulo. Huwag ka nang magsalita. Magtipid ka ng lakas. Nasa bandaroon pa ang mga halamang gamot. Katumbas iyon ng ilang laang napila. Babalikan ko iyon. Ikaw muna ang iaakyat ko. Sayang ang mga gamot. Babalik ako bukas para kunin. Hindi ka na pwedeng manatili rito. CJ. Sa susunod, huwag kang umakyat mag-isa at lumayo ng ganoon. Alaynan. Sabihin mo man lang sa akin kung saan ka pupunta. Sa susunod, sasama ako sa iyo. CJ. Bakit hindi pa sila nakakabalik? Gabi na. Itay, huwag kayong mag-alala. Siguradong nahanap na ni King Shan si Zaire. Narito na sila, nakabalik na sila. Zaire, ano ang nangyari, saan ka nasugatan? Bakit napakalaki ng pamamaga? Bilisan ninyo, tawagin ang manggagamot. Wala lang ito, Itay. Huwag kayong mag-alala. Bakit hindi kami mag-aalala? Ikaw, isang dalaga, ay pumasok sa kabundukan. Bakit ka pa umuwi ng dumilim na? Paano ako hindi mag-aalala sa iyo? Bilisan mo, tawagin ang manggagamot. Hindi na kailangang tumawag ng manggagamot. Wala ako. Uuwi lang ako para magtimpla ng gamot. Hayaan mo na siyang umuwi at magpahinga. Umuwi ka na agad. King Shan, mag-ingat ka sa paglalakad. Huwag mo akong alugin, anak. Ganyan kalaki ang pamamaga, siguradong masakit yan. King Shan, dahan-dahan lang. Zaire. Nagbago na talaga ang batang ito. Matagal na siyang nagbago. Zaire, noong huli siyang umuwi, sinabi niyang mabuti na ang pakikitungo niya sa iyo. Nasaktan ba kita? Ayos lang. Ituloy mo. Sige na, luwagan at higpitan mo hanggang komportable. Sakto lang. King Shan, umupo ka muna at magpahinga. Hindi ako pagod. Ito ba ang ginseng? Dati, sa matatanda ko lang naririnig ang tungkol sa ginseng sa bundok. Pero hindi pa ako nakakita nito kailanman. Magkano kaya ang maibibenta sa bagay na ito? Tingin ko, maibibenta ito ng ilang daang tael. Ilang daang tael? Ang isang munang lupa ay mahigit 10 tael lang. Sa ilang daang tael, makabibili na tayo ng ilang dosenang munang lupa. Napakaganda ng itsura ng halamang ito.
Kung makatagpo tayo ng mamimiling marunong kumilala ng kalidad, maaari pang ang umabot sa mahigit 1,000 tael. Mahigit 1,000 tael. Ano ang balak mong gawin sa ginseng na ito? Bukas, dadalhin ko ito sa bayan para ibenta. Tayo lang dalawa ang nakaalam nito. Kahit magkano ang mapagbentahan, huwag mong sasabihin kanino man. Alam ko, hindi dapat ipagsabi ang kayamanan. Pumunta ka sa Renhetang. Marunong kumilala ng kalidad ang matandang may-ari na bumili ng astragalus noong nakaraan. Hindi niya tayo lolokohin sa presyo. Renhetang, tatandaan ko iyan. Mag-ingat ka sa daan. Pagkabenta mo, umuwi ka agad. Huwag kang magbilang ng pera habang nasa daan. Opo. Alam ko, ganyan din ang sinabi mo noong ibinenta natin ang astragalus. Diyos ko. 1,000 taong gulang na ginseng ito. Binata, saan mo ito nakuha? Ang ganitong uri ng lumang ginseng ay mahirap bilhin kahit sa halagang 1,000 tael. Mayroon ka bang ginseng na 1,000 taong gulang, tindero? Malubha ang sakit ng aking ama. Ayon sa manggagamot, tanging ginseng na 1,000 taong gulang lamang ang makapagliligtas sa kanya. Kahit magkano, basta may kaunting pilak ay ayos na. Mahal na panauhin. Napakaganda ng iyong dating. Ang binatang ito ay may dalang ginseng na 1,000 taong gulang. Iyan nga, iyan mismo. Sandali, kapatid. Bibilhin ko ang ginseng na iyan sa halagang 1,000 tael. 1,500 tael, kapatid. Malubha ang sakit ng aking ama. Naghihintay siya ng tulong upang mabuhay. 1,500 tael. Ituring mong iniligtas mo ang buhay ko. Kapatid, 1,500 tael. Ibinebenta mo ba ito o hindi? Magsalita ka naman. Bibilhin ko, bibilhin ko. 1,500 tael. Maraming salamat, kapatid. Narito ang katibayan ng salapi. Mula ito sa Hitong Money House. Maaaring ipapalit sa salapi anumang oras. May pag-asa pa ang aking ama. Kapatid, ikaw ang tagapagligtas ng aming pamilya. 1,500 tael. Ano ang nangyari kay King Shan? May nangyari ba? Dahan-dahan mong sabihin. Sandali, hingang malalim muna. Nagbenta ang asawa mo ng isda sa halagang 1,500 liang. 1,500 liang. 1,500 liang. Isang salaping papel mula sa Hirong Money House. 100 liang. 300 liang. Tama, 1,500 liang. 1,500 liang, King Shan. May pera na tayo para magpatayo ng bahay. 1,500 liang, King Shan. Hindi natin pwedeng ubusin ang lahat ng perang ito sa bahay. Kailangan nating magtabi ng puhunan para sa negosyo. Susundin ko ang sinabi mo. Hindi mo man lang ba itatanong kung paano ko gustong gastusin ito? Hindi na kailangang magtanong. Kung paano mo gustong gastusin, ganoon na nga. 10,000 bloke ng ladrilyo. Ang hurno ang siyang magluluto ng mga ito. Hiwalay pa ang bayad sa pagpapadala. Kahoy para sa mga biga, haligi, bakod, tarangkahan, pinto at bintana. Pagpapatayo ng bahay. Bato para sa mga pintuan, hagdan, pader sa paligid at pundasyon. Bayad sa mga manggagawa at karpintero para sa buong bahay. Bayad sa mga manggagawa at karpintero. Kasama na ang materyales at pagkain. Muebles, kama, mesa, upuan at mga kabinet. Mga 400 liang. 400 layang. Wala pang 3/10 ng 1,500 liang. May 1,000 liang pa tayong matitira bilang puhunan. Talaga bang gusto mong magpatayo ng bahay na ladrilyo at tisa? Hindi lang naman ito para mas maginhawa tayong mamuhay. May iba pa itong pakinabang. Kapag naitayo na ang bahay, malalaman ng buong nayon na may pera tayo. Kapag may pera, may tiwala. Sa hinaharap, kapag makikipagnegosyo tayo at makikipagtulungan sa iba, hindi nila iisiping hamak na mahirap lang tayo. At hindi sila matatakot magpautang ng paninda sa atin. Ang bahay na ladrilyo at tisa ay hindi lang basta bahay. Ito ang patunay ng ating kredibilidad. Kredibilidad at patunay. Bukas, puntahan natin ang pinuno ng nayon. Bilhin natin ang bakanting lupang nasa tabi ng ating bakuran. Maluwang ang lugar na iyon at malapit sa bahay. Magiging mas madali ang paghahatid ng paninda at pamamahala sa pagawaan. Esan, ako na ang pupunta. Magpahinga ka muna sa bahay. Hindi pa lubusang gumagaling ang paa mo. Sige, ikaw na ang pumunta. Tandaan mo, sinusukat at binabayaran ang lupang bakante ayon sa mo. Dagdag na 5 liang lamang ang pinakamataas sa bawat mo. 2 mo ang kailangan natin.
Kunin natin sa halagang hindi lalampas sa 10 liang. Nabili na. Sabi ng pinuno ng nayon, walang may gusto sa lupang iyon. 3 liang na pilak para sa 2 mo. 3 liang, mas mababa pa ito sa pinakamababang tantya ko. Malinaw na nakasulat ang lahat ng hangganan ng lupa. Malinaw na ang pagkakasulat. Sa silangan hanggang sa pader ng ating bakuran. Sa kanluran hanggang sa malaking daan. Sa timog hanggang sa kanal. Sa hilaga hanggang sa. Sa madaling salita, kumpleto na ang lahat. Magaling ang pagkakagawa, King Shan. 3 silid ang pangunahing bahay. Nakaharap sa timog at nakatalikod sa hilaga. 2 silid sa magkabilang pakpak sa silangan at kanluran. Lalatagan ng mga batong asul ang buong bakuran. Kasing taas ng isang tao ang pader sa paligid. Sa tapat ng bakuran, 2 pinto na yari sa itim na kahoy. Anong uri ng bahay ang gusto mo? Ako, hindi ko pa ito napag-iisipan. Kung gayon, mag-isip ka na ngayon. Gusto ko ng trellis para sa mga ubas. Para makaupo tayo sa ilalim nito at kumain kapag tag-araw. Ilang ladrilyo ang ipapagawa natin? 10,000 piraso. Karaniwang sukat. Dapat sapat ang init ng pagpapaputok. Mas mabuti kung sobra ng kaunti sa 10,000 piraso. Kayo ba ay taga nayon ng gramo-gramo? Ilang taon nang naghihirap ang nayon ng gramo-gramo? Ngayon lang may unang nagpagawa ng mga ladrilyong asul. Ano ba ang ipapagawa ninyo rito? Magtatayo tayo ng bahay na ladrilyo at tisa. Sige, ako na ang bahala at aayusin ko agad para sa inyo. Huwag kayong mag-alala, sisiguraduhin kong lulusot at maluluto ng husto. Ako mismo ang magbabantay sa tapahan para sa mga ladrilyong ito. Kahit mga mababang uri hindi ko ipapagamit. Ito ang paunang bayad. Pagkaraan ng kalahating buwan, sisimulan na ang paghahatid ng mga ladrilyo. 3 batch ang ihahatid sa gramo-gramo na yon. Tiyak na darating ang mga ito sa tamang oras. Nakapagpareserba na ako ng tapahan. Pagkaraan ng kalahating buwan, ihahatid ang unang batch ng ladrilyo. Nasa unahan na ang tindahan ng kahoy. Ngayong araw na rin natin ipapagawa ang mga biga at hamba ng pinto at bintana. Pagkatapos, pupunta tayo sa paggawaan ng bato. Sabi ni inay, ibabad mo sa tubig alat ang paa mo para mawala ang pamamaga. Marami akong nilakad ngayong araw. Pero maayos na ang lahat ng kailangan. Nakapili na rin ako ng mga manggagawa para sa ladrilyo, kahoy, bato at iba pa. Magsisimula ang konstruksyon makalipas ang 1 buwan. Pupunta rin ako para tumulong sa araw ng pagsisimula. Mas maginhawa na ang bukong-bukong ko. Kailangan ba nating sabihin kina itay at inay ang tungkol sa pagpapatayo ng bahay? Siyempre, bukas, pupunta ako sa kanila para sabihin ito at hindi lang basta magsasabi. Hihilingin ko rin sa kanila na tumulong. Kailangan ng mga tao sa lugar ng konstruksyon. Mas panatag ako kapag kasama ang sariling pamilya. Pareho pala tayo ng iniisip. Sabay tayong pumunta bukas. Bahay na ladrilyo at tisa. Zai, talaga bang magtatayo ka ng bahay na ladrilyo at tisa? Zai, saan mo naman nakuha ang pera para sa bahay na iyan? May kakayahan talaga ang bunso nating kapatid. Ang bahay na ladrilyo at tisa, hindi ko man lang kayang pangarapin. Tingnan mo kung kaninong anak na babae siya. Itay, inay, kuya. Binili namin ni King Shan ang 2 munang lupang. Tiwangwang na nasa tabi ng atin. Magsisimula ang konstruksyon makalipas ang kalahating buwan. Zai, anak, mayroon din kaming kaunting naipon. Ito, kunin mo at gamitin sa pagpapatayo ng bahay. Lahat ng ito ay ibigay kay Zai. Magtatayo ng bahay ang anak kong babae. Dapat natin siyang suportahan. Bunso, may naipon din akong ilang liang. Ipapakuha ko kay ate at ipadadala ko sa iyo. May kaunti rin ako. Itay, inay, kuya, kuya. Huwag kayong mag-alala tungkol sa pera. Handa na ang lahat ng kailangan namin ni King Shan. Kapag naitayo na ang bahay namin, ipagpapatayo rin namin kayo ng bahay na ladrilyo at tisa. Anak, kapag tapos na ang bahay mo, ipagtatayo mo rin ba kami ng inay mo ng isa? Bahay na ladrilyo at tisa. Hindi na kailangan. Iponin mo na lang ang pera mo. Mamuhay kayong mag-asawa ng maayos, sapat na iyon. Itay, kaya ako nagsisikap kumita ay para. Mas gumanda ang buhay ng buong pamilya. Isang buong buhay kayong naghirap ni inay. Panahon na para namnamin ninyo ang ginhawa. Itay, magtatayo na kami ni Suzay ng bahay. Nabili na ang lupa. Doon sa tiwangwang na lupang nasa tabi ng bahay natin. Bahay na ladrilyo at tisa. Magtatayo kayo ng bahay na ladrilyo at tisa. Ano? 2 munang lupang tiwangwang. 3 leang ng pilak ang ipinambili. Umorder na ako ng 10,000 ladrilyo. Magsisimula ang trabaho makalipas ang kalahating buwan. Nakapagkasundo na rin ako sa pangkat ng mga manggagawa. Bahay na ladrilyo at tisa. Wala pang nakatira sa gayong bahay sa ating nayon. Saan galing ang pera? Si Suzy ang kumita. Nagbenta siya ng fishball, paa ng manok at nagsulat ng mga kwento. Nag-ipon siya ng halos kalahating taon.
Bahay na ladrilyo at tisa. Umalis ang manugang ng pamilya Gu para maghakot ng dumi ng aso. Narinig kong nakahukay siya sa bundok ng ginseng na 1,000 taon na. Ibinenta niya iyon sa halagang hindi malaman kung ilang layang ng pilak. Ginseng, paano ko narinig na ang kanyang fishball stall pala ang tunay na pinagkakakitaan niya. 10 pilak lang ba? Bahay na may bubong na tisa at pader na laryong asul. Bakit parang ang swerte niya sa buhay? Hindi dahil sa swerte. Dahil masipag at matapang siyang kumilos. Isipin mo noong umaakyat siya sa bundok para mangalap ng halamang gamot. Ano ba ang ginagawa mo? Noong nangingisda siya sa tabi ng ilog. Ano ba ang ginagawa mo? Noong buong araw siyang nagtitinda sa bayan. Ano na naman ang ginagawa mo? Laryong asul, laryo talaga. Ah, mas maganda kaysa sa bahay na putik. Laryong asul, sa buong ngayon natin, ito ang una. Itay, inay, kapag tapos na ang bahay namin ni King Shan. Ang susunod ay ipagpapagawa ko para sa inyong dalawa. Bahay rin na may laryong asul at bubong na tisa. Maayos pa naman ang bahay namin. Huwag kang magwaldas ng pera. Inay, noong wala pa akong alam sa buhay. Hindi ninyo ako pinalayas ni Itay. Nadapa man ako at nasugatan ang paa. Pinadalhan ninyo pa rin ako ng pagkain. Hindi ko nakakalimutan ang lahat ng iyon. Ngayon, kaya ko nang kumita. Ituring ninyo na lamang itong pasasalamat ko sa inyong dalawa. Ang pundasyong ito ay napakalaki. Mas malaki pa kaysa sa pundasyon ng bahay natin. Itay, huwag kayong nakatayo lang dyan. Tumulong na kayo sa paggawa. Apoy. 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 Dati, narito ka rin sa loob ng bahay na ito. Pero iba ka noon. Ano ang pinagkaiba? Narito man ang katawan mo noon, wala ang puso mo. Ngayon, tunay ka nang narito. Kapag naayos na ang daang batuhan na ito, hindi na natin kailangang lumusong sa putik kapag umuulan. At nariyan pa ang balon. Dati, kalahating araw kaming pumipila para umigib ng tubig. Ngayon, mas maluwang na ang palibot ng balon. Kahit 3 o 4 ang sabay-sabay umigib, hindi na nagsisiksikan. Tiazhang, Tiali, magandang umaga. Zai, magandang umaga. Pupunta ka ba sa pagawaan ngayon? Sa simula ng buhay ng tao. Likas na mabuti ang puso. Magmahal sa kapwa. Sa simula ng buhay ng tao. Zai, pupunta ka ba sa pagawaan? Titingnan ko ang dami ng fishballs ngayon. Noong isang araw, sabi mo tuturuan mo akong gumawa ng milk tea na may yelo. Kailan mo ako tuturuan? Bukas ng hapon. Pumunta ka sa pagawaan. Doon kita tuturuan. Sige, siguradong pupunta ako bukas. Pagawaan ni Su. Zai, sakto ang dating mo. May bagong paraan ako ng paggawa ng fishballs ngayon. Tikman mo at tingnan ang lapot. Eksakto ang lambot sa ngipin. Gaano katagal mo itong hinalo kumpara noong nakaraan? Gaya ng sinabi mo. 50 ikot pa ang dagdag na paghahalo. Ayos, mula ngayon, ito na ang susundin nating pamantayan. Hindi pa sapat ang asim ng tubig na pambabad sa sili. Ibabad pa natin ito ng 1 araw. Dati, akala ko nagsisimula ako sa wala. Ngayon, nakabawi na tayo at umahon pa. Tiasu. King Shan, tingnan mo ang mga batang ito. Balang araw, mas malayo ang mararating nila kaysa sa atin. Dahil marunong silang bumasa at sumulat. Tama, kapag marunong kang bumasa, mas malawak ang mundong nakikita mo. Sa susunod na taon, magbukas din tayo ng klase para sa mga batang babae. Dapat ding makapag-aral ang mga batang babae sa nayon. Umakyat na ang baging ng ubas. Sa tag-init sa susunod na taon, makakakain na tayo sa ilalim nito. Noong nakaraang taon, sabi mo gusto mo ng balag ng ubas. Narito na ngayon. Ano pa ang gusto mo? Wala na.